magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos, sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ring mahabag ka sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi po. Ngayon po ay nasa unang araw tayo ng Novena Mass para sa ating patron, ang ating ama, si San Jose. Sa unang araw ng Novena Mass, hindi ko alam kung ano ang inyong iisipin kasi sa unang araw pa lang, napaka-challenging kaagad ng ating mga pagbasa. Lalong-lalo na ang tema ng ating mga pagbasa ngayon, na ngayon ay nasa Martes tayo sa 2 linggo ng 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang tema ay patungkol sa pagpapatawad. Siguro, ito yung usapin na marahil, sabi nga natin, easier said than done.
Madali namang sabihin, kaya magpatawad, ngunit sa katotohanan ay talagang napakahirap kung ang usapin ay patungkol sa pagpapatawad. Bago po ako magpatuloy, nais ko kayong imbitahan. Isipin ninyo ang isang tao na nakasakit sa inyo. Yan, isipin ninyo. Parang yung iba ang dami. Ha? Parang yung iba ang daming maisip, no? Ngayon, ang sabi ni Kristo, patawarin mo. Isipin mo yung itong taong ito o mga taong ito, isipin nyo, pangalanan nyo. Pero sa isip nyo lang, huwag nyo i-chismis sa katabi nyo. Isipin nyo, pangalanan nyo sa isip nyo, isipin nyo lahat ng kanyang mga nagawa, bakit kayo nagalit sa taong ito. Pwede kayong pumikit, huwag lang matutulog. Ngayon, sabi ni Kristo, patawarin mo. Patawarin mo. Alam niyo po, sa ngalan ng pagpapatawad, ito mismo yung itinatanong ni Pedro kay Kristo. Kasi alam natin na kahit si Pedro ay marahil, ay nahihirapan din, kaya nga nagtatanong, ilang beses ba dapat na magpapatawad? Nakakatuwa, no? Sa pag-uusap ni Pedro at ni Kristo, siya na nagtanong, siya pa sumagot. Yung tanong niya, ilang beses ba dapat magpatawad? Ang sabi niya, okay na ba 7? Okay na ba 7? Imagine, Peter must be talking about one person. Kasi sabi niya, ilang beses ba ako dapat na nagpapatawad sa aking kapatid na paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan? Tama na po ba 7? Alam nyo, kahit yung sagot ni Pedro sa kanyang sariling tanong, bakit 7? Alam nyo po yung konteksto noon. Kasi noong panahon ni Kristo, kung ilang kang beses na nasaktan, dapat ganun na. Halimbawa, 3 times kasi noon, enough na yon. Ngayon, sabi ni Pedro, dinoble niya pa yung 3 times. Sabi niya, baka pwede 7. Kasi ibig sabihin, 3 beses lang naman yung dapat na pagpapatawad. So ngayon, dinoble ko na, binagdagan ko pa ng 1. That's the very reason why he suggested to Jesus Christ, okay na ba yung 7? Kasi 3 lang naman yung required. Ngayon, yung 3, dinoble ko na, dinagdagan ko pa ng 1. Okay na ba yung 7? Ano yung tugon ni Kristo? Hindi 7. 77 pa. At mga kapatid, maganda, para mas maunawaan ni Pedro, kaya inilahad ni Kristo ang isang kwento tungkol sa isang hari na nagpatawad ng mga alipin. Una, kung halimbawa nakinig tayo ng maayos sa ating ebanghelyo, yung ayon sa kwento, meron isang alipin na ang utang ay 1 milyon. Tapos, humingi ng kapatawaran, humingi ng tawad, at pinagbigyan. Ngayon, habang papalabas na, siguro dahil masaya na kasi napatawad na, merong nakasalubong na kapwa alipin. At yung utang, sobrang mas mababa pa doon sa amount na pinatawad para sa kanya. At mas matindi yung kanyang galit. Kaya ano yung nangyari? Yung mismong mga kapwa alipin nalungkot sa nangyari, nalungkot sa naganap, kaya isinangguni sa hari na nagpatawad at yun ang ikinagalit ng hari. Ang punto ni Kristo sa ebanghelyo
ang punto ni Kristo, dapat dahil ikay pinatawad, dapat marunong ka ring magpatawad. Ang punto ni Kristo, sa ngalan ng pagpapatawad, dahil tayo ay hindi naman binibilangan kung ilang beses tayong pinapatawad ng Diyos, ang punto ni Kristo, dapat sa ngalan ng pagpapatawad, dapat hindi ka din nagbibilang. Alam niyo po, marahil ito yung tinatanong natin. Kasi, bakit nga ba sa ngalan ng pagpapatawad talagang mahirap gawin? Alam niyo po, kung titingnan natin, susundan natin ang unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel, binibigyan tayo dito ng isang tamang pag-uugali at kasangkapan bakit dapat makuha natin at maging madali sa atin ang pagpapatawad. Sa unang pagbasa, narinig natin na sa buong kapakumbabaan, nagdadasal ang bayan ng Israel na sila'y patawarin ng Diyos. Pagpapakumbaba, humility, ang isang pinakamaganda na dapat meron tayo para hindi tayo mahirapan sa ngalan ng pagpapatawad ay walang iba kundi pagpapakumbaba. Alam niyo po, sa realidad ng ating buhay, kadalasan, bakit ba naman kuminsan humahaba ang away? Bakit halimbawa humahaba ang away ng mag-asawa? Bakit kuminsan humahaba ang pag-aaway ng isang pamilya? Ano ba kadalasan ang nagiging dahilan? Bakit kuminsan ay talagang hirap na hirap tayo magpatawad? Kung patuloy nating paiiralin ang pride, talagang kahit kailan ay hindi mo makukuhang magpatawad. Kaya nga ibinabalik tayo sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, inilalahad at pinapaunawa ang ngalan ng pagpapakumbaba. Dahil kung hindi ka marunong magpakumbaba, unang-una ay hindi mo makikita ang kahulugan ng tunay na pagpapatawad. Kung halimbawa parati mong iisipin, ay hindi, yung ego mo, nasaktan ako, binastos ako Hindi ako ginalang. Siyempre doon nasasaktan yung iyong ego, yung iyong pride. Kaya kung yun palati yung iyong paiiralin, talagang mahihirapan tayong magpatawad. Kaya nga, sa ngalan ng pagpapatawad, katulad ng nabanggit ko, patuloy tayong idinadala sa kwento ng pagpapakumbaba. Dahil ang ating kakayahang magpakumbaba ang siyang magdadala din sa atin na makapagpatawad sa ating kapwa. Alam niyo po, kung titingnan natin yung kwento sa Ebanghelyo, hindi nga binanggit ni Kristo, hindi nag-focus si Kristo doon sa taong gumagawa ng kasalanan, kundi ang focus ni Kristo doon sa taong nagpapatawad. Sa unang araw ng ating Novena Mass, napakaganda na ang tema ay tungkol sa pagpapatawad. At sa ating patron, alam natin na si San Jose is someone we can consider as the silent teacher of forgiveness. Si San Jose na ating patron, uulitin ko, ang ating silent teacher of forgiveness. Batid natin na sa Ebanghelyo, walang speaking lines si San Jose. 'Di ba? Sa buong kwento sa Ebanghelyo, kahit kailan, walang speaking lines si San Jose. Pero, batid natin kung ano yung nangyari sa buhay ni San Jose. Joseph must have faced many moments that required forgiveness and patience. Example, the confusion surrounding Mary's pregnancy. Halimbawa, yung punto na nalaman mo na yung iyong aasawahin bago pa man kayo magsama, buntis na. Pwedeng nagalit si San Jose noon. Pwedeng nagalit siya kay Maria. Pero nagpatawad.
walang speaking lines, pero nagpatawad pa rin. Hindi man sinabi sa Ebanghelyo kung talagang pinatawad niya si Maria, pero walang pagsusumbat sa ngalan, sa katotohanan na inako niya ng buong buo nung siya'y paliwanagan ng anghel sa pamamagitan ng kanyang panaginip, pinaliwanagan bakit ganon yung nangyari kay Maria, tinanggap niya ng walang pagsusumbat. Paano kaya yung punto ng yung sitwasyon ng hirap na hirap si San Jose kasama ang kanyang may bahay si Maria sa kanilang paglalakbay patungo sa Jerusalem? Yung halimbawa, yung manganganak na si Maria, tapos wala pang tumatanggap sa kanila kahit isang bahay, siguro kung tayo yun, siguro galit na tayo doon sa mga taong hindi man lang nakuhang patuluyin ang isang taong buntis at malapit ng mga anak. Pero tahimik lang si San Jose. Marahil nagpatawad pa din kahit doon sa mga taong nirefuse at nireject siya noong oras na siya'y nangangailangan. Paano kaya nung panahon na halimbawa naandun sa panganib yung kanyang sariling pamilya si Maria at si Jesus? Sa panahon na sila'y nasa Ehipto, na kung saan naandun yung threat, marahil kung tayo yun, naandun yung ating galit. Pero si San Jose, tahimik lang, walang speaking lines, walang sinabi, bagkus alam natin, marahil nagpatawad. Mga kapatid, napakaganda na sa pagpapatuloy natin sa Novena Mass natin, sa pagkilala natin sa ating patron na si San Jose, marahil ito yung magandang aral na iniiwan niya sa atin ngayon. As a silent teacher of forgiveness, sana yun din yung makuha natin kay San Jose. Kaya nga po, ito po yung hamon at imbitasyon sa atin ngayong araw na ito. Na sana, kung nasa punto tayo, na halimbawa ngayon, hirap na hirap tayong magpatawad at nagbibilang tayo, bakit kailangan kong magpatawad? Ilingin po natin ang intersesyon ng ating puon. Ilingin natin ang pagdadasal ni San Jose, who was just silent and yet forgiving, who was just silent and yet patient, who was just silent and yet willing to forgive. Kasi, alam nyo, na-realize ko lang, kung babalikan natin yung ating ebanghelyo, bakit yung focus hindi doon sa nagkasala, kundi doon sa magpapatawad? Kasi alam nyo, sa realidad ng ating buhay, pag nagpatawad ka, at the end of the day, ikaw ang may peace of mind. 'Di ba? Kesa kung halimbawa, patuloy mong kinikimkim yung galit na yan, nakakainis minsan, yung taong galit ka, maayos ang tulog, pero ikaw hindi. You're just doing disservice and injustice to yourself. Kaya nga ito mismo yung punto ni Kristo marahil sa ating ebanghelyo. Magpatawad because you deserve to be at peace. Hindi man matanggap, hindi man kilalanin ng taong nagkasala sa iyo, at least ikaw, nananahimik ka dahil alam mong wala nang galit sa iyong puso. Amen.